In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat, saan man panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong yun, sinabi kay Jesus ni Juan, Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo. At pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko ang agad magsalita ng masama laban sa akin. Sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Sinasabi ko sa inyo, sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y kay Kristo ay tiyak na gagantimpalaan. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitina ng isang malaking gilingan bato sa liig at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliit na ito. Nananalig sa akin, kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mahulog ka sa impyerno. Sa apoy na hindi mamamatay. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ang isang paa kaysa may dalawang paa na mahulog ka sa impyerno. At kung ang mata mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo. Mabuti pa ang pumasok ka sa harian ng Diyos ng bulag ang isang mata kaysa may dalawang mata na nahulog ka sa impyerno. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang Romano Katoliko sa unang pagbasa sa bilang at ikalawang pagbasa sa Santiago. Ang Ebanghelyo mula kay San Marcos ay nagbibigay sa atin ng malalim na paalala tungkol sa pagtutuwid ng ating mga gawi. At ang tungkulin nating hindi maging sanhi ng kasalanan o pagkatisod ng iba, lalo na ang mga maliliit at mahihina sa pananampalataya. Sa unang bahagi, ipinapakita ni Jesus ang isang napakahalagang prinsipyo ng pagtanggap at pagpaparaya ng si Juan ay nagsumbong na may ibang tao na nagpapalayas ng demonyo sa pangalan ni Jesus. Ngunit hindi nila kasamahan. Sinabi ni Jesus na huwag itong pagbawalan. Ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Ipinapakita nito ng mga gawain ng kabutihan at ang pagsunod kay Kristo ay maaring makita sa iba't ibang anyo. Hindi dapat maging hadlang ang ating pagkakaiba-iba sa gawain ng Diyos. Basta't ito ay sa pangalan ni Jesus. Ito'y isang paalala na ang misyon ng simbahan ay bukas sa lahat ng nagnanais maglingkod sa Diyos. Kahit na hindi sila kabilang sa ating partikular na grupo. Sa sumusunod na bahagi, nagbigay si Jesus ng napakahigpit na babala
sa mga nagiging sanhi ng kasalanan, lalo na sa mga walang muwang sa pananampalataya. Mas mabuting mawalan ng bahagi ng katawan kaysa magkasala at humantong sa impyerno. Ang matinding salitang ito ay hindi nangangahulugan ng literal na pagpapakasakit, ngunit pinapakita ang seryosong pananaw ni Jesus sa kasalanan. Ipinapaalala niya sa atin na ang mga kasalanang maaaring makasira ng ating relasyon sa Diyos ay dapat alisin kahit gaano kahirap. Sa unang pagbasa, makikita natin ang kwento ng mga pinili ni Moises na tumanggap ng Espiritu ng Diyos. Dalawa sa kanila, sina Eldad at Medad, ay nanatili sa kampo, ngunit nagpropesiya pa rin. Nagreklamo si Jose, ngunit sinabi ni Moises, sana lahat ng tao ng Diyos ay magiging propeta. Ito ay isang pagpahayag ng hangarin ng Diyos ng kanyang espiritu ay magbuhos hindi lamang sa ilan, kundi sa lahat. Ito'y tumutugma sa sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo na hindi natin dapat pigilan ang mga naglilingkod sa Diyos kahit hindi sila kasama sa ating grupo. Ang sulat ni Santiago ay nagbibigay ng matinding babala sa mga mayayaman na ginagamit ang kanilang kayamanan sa maling paraan. Ang mga iniipon nilang yaman at kasakiman ay magiging patutuo laban sa kanila sa araw ng paghuhukom. Ang mga panawagan laban sa pagsasamantala sa kapwa ay isang mahalagang paalala na ang bawat yaman na hindi ginagamit sa kabutihan ng iba ay walang kabuluhan sa harap ng Diyos. Dito makikita natin na ang ating pakikitungo sa kapwa ay isang pagpapakita ng ating pananampalataya sa Diyos. Bilang mga Kristiyano, tinatawag tayo na maging instrumento ng pagkakaisa, katarungan at pag-ibig, hindi ng kasalanan o pagkatisod ng iba. Ang Ebanghelyo ay isang paalala ng ating mga gawa, maliliit man o malaki, ay may epekto sa pananampalataya ng ibang tao. Kaya't kailangan natin ng patuloy na pagsusuri sa ating mga sarili upang tanggalin ang anumang bagay o gawi na maaaring maglayo sa atin sa Diyos. Katulad ng sinabi sa ikalawang pagbasa, hindi mahalaga kung gaano kalaki ang ating kayamanan, kundi kung paano natin ginagamit ang ating mga yaman at kakayahan para sa paglilingkod at pagtulong sa ating kapwa sa ating buhay. Pananampalataya, naway maging bukas tayo sa pagtanggap sa iba at masigasig na huwag maging sanhi ng kasalanan o paglalayo ng mga tao sa Diyos. Patuloy tayong maglingkod sa diwa ng kababaang loob at pagpapatawad. Handang baguhin ang sarili alang-alang sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghelyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapayag ni Jesus sa Ebanghelyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag
at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!